kaya, palagay ninyo, sino yung kuya na overcome ng pride in Genesis? Si Cain. Ayan, si Cain. Si Cain ay, tignan nyo, di ba? Sino yan? Sino ito anak mo? Anong ginawa niya sa kapatid niya? Pag titignan natin yung picture, nandito yung message, ano? Yung alay ni Abel na hayop ay tinanggap ng Diyos. Kita niyo ba yung hayop na pinatay doon? Parang may sumay pa yata eh. But you know, nandun sa may altar, yung inalay ni Cain na hindi tinanggap ng Diyos, ang inalay ni Abel ay tinanggap ng Diyos, kaya nagalit si Cain. Bakit tinanggap ng Diyos ang offering mo o hindi? Ayan, basahin natin yung scripture. Isang araw, 1 to 3, go. Isang araw, sinabi kay Abel, halika, tayo sa bukid. Lalo na sila, pinatay ni Cain ang kapatid na si Abel. Pagkatapos ng tanong, Panginoon kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain, ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit mo ang ako ba ang tagapagbantay niya? Diba? Yung panganay. Ano pa yung panganay? Ano yung pangalawa? Abel. Sino pinatay? Abel. Anong ginawa ni Cain para maakit si Abel? Niyaya niya, di ba? Saan niya ito pinapunta? Sa bukid. Ginawa niya. At palagay ninyo, at pinainom niya ng laso o sinaksak, anong ginawa niya? Sinaksak, di ba? Dahil mamaya pa, malaman natin bakit sila. Pero, alam ng Diyos na pinatay ni Cain si Abel. Pero meron siyang obvious question, di ba? Anong question niya? Saan ang kapatid mo? Ganyan palagi ang Diyos, di ba? Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, di ba? Na-realize nila sa sarili nila na wala silang damit. Tapos sasabi ng Bible, nagtago sila sa mga figs. Nagdamit muna sila ng damo, tapos nagtago sila. Nagtago sila nung narinig nila ang Diyos na naglalakad. Ewan ko kung paano nila narinig ang Diyos ng paglalakad. Siguro, may mga dahon na dry, no? Tapos naglalakad ng Diyos. Di ba, may sabi na, yun ang Diyos. Alam nila siguro kung saan siya nanggagay, nakikita nila ang Diyos. Tapos sila, nagtago sila. Bakit kayo nagtatago? Ang Diyos palaging nagtatanong, di ba? Kung minsan, anong reason niya? Bakit siya kung minsan nagtatanong sa atin o nagtatanong sa iyo? Nagtatanong siya dahil gusto niyang i-confess mo kung ano yung ginawa mong mali. Dahil, kasi bakit kailangan i-confess? Dahil pag hindi mo confess, nananatili siyang lihim at hindi ka makakalaya. Kung sikreto para ikay makalaya sa kasalanan mo, hanggang yan ay nakatago at tinatago mo, hindi ka makalaya. Yes. Pero pag yan ay sinasabi mo, inaamin mo, sabi ng Bible, he confesses his sin, receives mercy. Yeah. Kakaawa ka ng Diyos pag ikay umaamin na ikay nagkamali. Bakit ang mga taong iba ay nabuborn again, yung mga iba ay hindi nabuborn again? Yung mga iba pag sinyaran mo na ikay nagkasala, sabi nila, okay, judgment ka. Diba? Ayaw nilang, pero sa totoo lang, sila hindi nagkasala. Ayan ba? Kung kuminsan kung gusto natin i-justify ang sarili, at sabihin, ginajustify mo yung sarili mo, ikaw ay hindi makalaya sa kasalanan mo. Ito, sabi, palagi ang Diyos nag-creation ng question. Anong ginawa mo? Bakit alam mo ikaw ay hubad? Sabi niya kaya ba? Tapos si Cain, tinanong niya, nasaan ang kapatid mo? Alam niya ba kung nasaan o wala? Hindi. Siyempre, nung patay na, hindi na makagapang si Abel. Alam niya kung saan niya iniwan si Abel at alam niya kung nasaan. Pero ang sabi niya, pinosong ko, di ba? Bakit? Ako bang tagapagbantay ng kapatid? Am I my brother's keeper? Ang tanong, yes? Ano sagot? Yes or no? Ako ba ang tagapagbantay ng kapatid ko? Yes or no? Yes. Nung kami umalis at tinatid namin si Ate Evelyn,
nauwi na siya. Sabi ko kay Manel, ismorot Yosef. Kaya yung panganay, ang utos mo, ano? Kaya baliktad, ano? Ang naggagawa nag-iinit nag-sitsil si Yosef para sa kuya niya. pero nandun si kuya niya, di ba? Yung minsan yung mas matanda, yun ang pinagkakatiwalaan natin, di ba? Sa Hudyo mga kapatid, kung merong tatlong magkakapatid, at mamamatay na ang mga magulang, hahatiin ang inheritance sa apat. Yung panganay, dalawa ang mana. Masal, bakit dalawang mana? Dahil di-expect ng mga magulang na yung panganay mag-asikaso sa pangalawa at pangatlong kapatid. Maliwanag ba? Kapatid, talagang palaging dalawang mana yan. Siguro ngayon ay modern na, pero sa mga religious, ang mana ng panganay ay palaging dalawa. Dahil, again, ulitin ko sa sarili ko, dahil inaasahan ng Diyos ang panganay ang mag-aalaga sa mga kapatid. Obviously, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Cain, pabalan, no? Bakit? Ako ba ang mag-aalaga, nagpagbantay ng kapatid ko? Ang sabi niya para, ewan ko! Diba? Anong tawag natin yan? Sinungalingan. Ano na ewan ko? Ikaw ang pumatay, tapos sabi mo, ewan ko kung nasaan siya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Madali kasi, ganun din ginawa ng magulang ni Cain, di ba? Si Adan, ang unang kinausap ng Diyos ay si Adan. Adan, anong ginawa mo? Ang sabi niya, Lord, yung babaeng bigay mo. Ang galing, no? Tayo mga kapatid, kung tayo nagkasala, napakadali natin ituro yung iba. Yes. Ito ba yun? Kasi sinabi ng Diyos kay Adan, anong ginawa mo? Sabi niya, yung babaeng binigay mo, binigyan ako. Kaya tuloy ako kumain. Ang galing, ano? Ang tawag natin dyan sa English ay blame shifting. Ikaw dapat ikaw dapat amin na kasalanan. I-shift mo yung blame, di ba? Kasi si Maya, si Pastor na, hindi ikaw ang nagkasala, di ba? Yung iba ang pwedeng sisihin. Ngayon, nung sabi ng Diyos, Eva, bakit mo ginawa? Sabi niya, ang ahas! Nakakita niyo ba yung dito ang problema, ang sagot ni hindi ko alam. Alam niya, hindi niya alam. Ayan. Nagsinungaling pa siya, no? Ang problema kay Cain at si Abel, pagka matay ni Abel, doon lang nanganap ulit si Seth, di ba? Kaya nadalawa sila sa bukid. Wala siyang pwedeng pagbintangan. Di ba? Buti na lang si Adan, may Eva. Si Eva may ahas. Si Cain, wala siyang mapag-pointan ng kamay niya, kaya sabi niya, hindi ko alam. No, hindi ako. Wala nakikita yan. Sabi niya, hindi ko alam kung nasan siya. Bakit? Ako ba dapat nagawa? Obvious, no? Tayo magkakapatid sa Lord. Amen ba? Amen. Ibig sabihin, may responsibility tayo. Take care of one another. Yeah. Diba? Nako. Nung mabalita ko si Ate Lai, nasa hospital, kamusta na kaya si Ate Lai? Tapos meron sa sister, sabi niya, Pastor, pumunta ko si Sister Lai. Sabi ko, palabas na pala. Nakalabas na pala si Ate Lai last week pa, no? Last week pa. Kaya, kumusta, we carry one another's burden. Yung ako'y na-stroke, ganun din. Nung nag-sakit din si Ate Edwin, lahat. Nag-aalala din tayo sa kanya. Ngayon, ito. Ito tayo sa verse 10. 1, 2, 3, go. Sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Cain, ano ang iyong ginawa? Wala na ko ay parang hindi ka nagmamakaawa na parusahan ko ang namatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo ay susumpa ka. Wala ngayon hindi ka makakasaksa sa lupa na sumisip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Pansinin niyo, sabi ng Diyos ay ano ang iyong ginawa? Di ba? Obvious na. Naghihintay ang Diyos na umamin na lang si Cain, no? Napakadali siguro magsabi na, Lord, sa totoo, sobrang galit ko, nahiglan ako.
Dahil kayo kasi, paborito nyo yung barbecue niya eh. Yung aking gulay eh. Ayaw nyo kainin. Ang tinanggap ng Diyos na sacrifice ay yung blood sacrifice. Yung hayop na pinatay. Natandaan natin na mula sa Genesis, ito yung galing sa Genesis chapter 3, mula sa Genesis hanggang sa Revelation, napakahalaga ng dugo. Sabihin nyo nga, dugo. Ang Jesus na pinapakilala ng Bible ay dugo ang Jesus. Diba? Kahit siya muling nabuhay na, pag tayo na sa langit na makikita natin si Jesus, madali siyang makakilala. Dahil yung kanyang mga kamay ay may mga butas, at yung kanyang mga hindi niya ay may sugat. Dahil lagyan ng corona. Alam niyo yung corona? May corona nilagay sa kanya. Kaya may mga sugat-sugat si Jesus dito. Alam din natin makikita yung kanyang katawan dahil siya ay nakaroon ng puti. Pero makikita mo yung kanyang kamay. Kaya hindi mo sasabihin na nasaan yung Jesus dito. Kita mo kaagad. Pagdating natin doon, kita mo si Jesus. Siya ang dominant presence sa langit. No? Kung ako'y pupunta na ng langit, pagdating ko sa langit, kita ko kaagad si Jesus. Hindi ko tatanong sa may angel, nasa si Jesus dito? Nasa si Jesus? Hindi, no? Makakilala mo si Jesus kaagad. At ang distinguishing factor ni Jesus Christ is merong butas yung kanyang dalawang kamay. At meron siyang gitli-gitli ng apoy. Dito sa kanya, yung mga sugat niya, ay naging apoy. Yung parang nagniningning yung mga sugat ni Jesus. Kaya alam mo si Jesus yan. Kaya nagsabi nito, anong ginawa mo? Dahil yung dugo, anong nangyari sa dugo? Nung pinatay mo ay sumisigaw. Sisigaw pala yung dugo, ano? Yung dugo ay nagsasalita. Anong sabi ng dugo? Nagmamakaawa upang justice sa kanyang pagkamatay. Diba? At tandaan natin, ang tinanggap na yung Diyos na offering ay offering ni Abel o Cain? Abel. Yung offering ni Cain, kahit siya ang naunang nag-offer, hindi tinanggap ng Diyos dahil ang gusto ng Diyos ay animal sacrifice. Diba? Yung kung sa atin sa salita ng Pilipino, Pangasinan, barbecue. Diba? Balik mo nga sa una na page. Ayun doon sa picture. Pag itinatay yung hayop, dapat ay susunugin. Di ba? Kaya sabi ko barbecue. Gusto niya ng sa on fire. Balik na tayo sa verse. At sabi noon, ang sabi ng Diyos, dahil sa, di ba na? Dahil sa ginawa mo ay isusumpa ka mula ngayon, hindi na, ano sa kasala? Hindi na. Pag ikaw ay nagsaka, dahil sinubsot ng dahil sa ginawa mo, siya ay sinumpa, no? At ano pang ibang sinumpa pagkatapos niya? Yung lupa. Yung lupa, hindi makikisama kay Cain. Ang problema ni Cain, si Cain ay farmer. Di ba? Hindi. Ang mahirap, pag ang lupa ang kalaban mo, talo ka, no? Kunwari, ang lupa, ay ikaw ay magsasaka tapos ang lupa may patay, kahit anong tinitanin mo, hindi mo bumungan, no? Di ka tulad sa ayaw natin. Nung kayo mga bata pa, nagnanama po yung santol. Tapos pagkakain ng santol, kinakain namin yung pag kami umipak doon sa pag kami may santol na, ay, ito yun, di ba? Yung pinagkahiyan namin doon sa gilid. Kung may santol ka agad, yun yung iyo. Yun yung akin. Yung parang, sa atin, sa Pilipinas, buhay ang lupa, no? Palagay ko, yan ang pinakamagandang lupa sa buong mundo, no? Pilipinas. Pag di lang magnanakaw yung mga politiko natin, siguro mayaman tayo, no? Bakit pagka umibak kayo ng tubo, dito kapatid, nilalagyan pa ng nilalagyan pa ng cover para hindi pa siya mainit, no? Yung mga
Yung mga saging, ilalagay pang balo, di ba? Ito ang sensitive, nakita niyo yan, pagka yung tayo nag-drip, grabe pag-alaga nila ng mga vegetation. Bakit kailangan alagahan? Grabe yung pagdidelay. Sabi kayo, walang delay buhay. Sabi ng mga kapatid, kung sa nagbahay namin, hindi na kami bumibili ng kangkong. Dahil kung sa alam yung kanal, natubo ang kangkong. Namimitas lang kami everyday. Sarap po, hindi ka na mamimili. Hindi na kami nangyayari kangkong at talbos ng kamote. Saan ka na? Ewan ko ngayon, lahat yata binibili na sa Pilipinas. Pero kung saan sa kanal. Ano yung kanal? Ang puso ng marumi mo. Pero buhay yung mga buhay yung mga kinakain namin. At kinakain namin, hindi naman kami namamatay, no? Amen. Pero ito, ang sinumpa ng Diyos ay ang siya, una sa lahat. Pangalawa, ang lupa. Bakit nasumpa ang lupa? Dahil siya ang sumitsave ng dugo ng kapatid niyang si Abel. Parang nagsasalita si Abel sa pamamagitan ng kanyang dugo na kailangan ko ng katarungan. Kailangan ko ng justice. Punta na tayo sa ating last slide. Amen. At kahit magtanong ka, wala kong kanilang matitirhan, kaya papagala-gala ka kahit saan. Sinabi kayo sa Panginoon, napakabigat sa parusa nito. Ito ang mahirap. Kahit magtanim ka, anong mangyayari sa tanim mo? Hindi ka Bibigyan. Wala kang anihin. Ang hirap naman mo. Kung tatanim ka tapos hindi ka mag-aani, huwag ka na magtanim. Alam ba, mga kapatid, ang curse sa kanya ay yung itatanim niya hindi magbibigay ng bunga. Ang problema, hindi siya marunong mag-alaga ng hayop. Ang kanyang trade ay farming. Paliwanag ba, mga kapatid? Nasusundan niyo ba yung kwento natin? Ang alam niyo gawin ay magtanim. Kaya sabi ng Diyos, kahit magtanim ka, hindi ka aanit sa inyong mga nilagay. Grabe curse yun, ano? Tapos, ang sabi ng Diyos sa kanya, siya ay walang permanenteng ang ibig sabihin niya walang permanenteng tirahan, hindi siya makakatigil sa isang lugar. Hindi siya yung ang sabi ko sa melody, nagalag, di ba? Magpapagala-gala ka kahit saan. Ito ang nakikita ko dito, mga kapatid, ang mga taong hindi maki-stay sa isang place, ay mga taong nagkakaroon ng sakit sa utak. Nakikita na ba kayo ng mga may kulang? Gusto nila nasa labas palagi, feeling nila, para silang mga bedouin, hindi sila mapakali sa isang closed space. Katulad nito, yung mga ganito, yung mga, kayo ba okay ba kayo mentally? Siguro na, dahil yung mga hindi okay, paghahalaga sa labas. Diba, nahingi ng palimos, ang gusto niyang tambayan, hindi sa loob. Paliwanag ba ang kapatid? Lagalag. Ibig sabihin, isa sa mga curse niya na siya minarkahan is nagkaroon siya ng mental problem. Hindi ito ibig sabihin na walang bahay siya. Meron. Sa land of Nod, meron siyang bahay. Kaya lang, hindi siya makatira sa isang place. Ang ibig sabihin ng hindi ka makatira sa isang place, wala kang kapayapaan, hindi ka mapakali. Ang gusto mo ay maglakad-lakad. May hinahanap ka, hindi mo magagawa. At yun ang nangyari kay Cain. Ang hirap ng curse na sa kanya. Ngayon, ang curse na yan, mga kapatid, ay dumaloy sa lahat ng tao. Maliwanag ba yun? O malabo? Siya lang ba ang na-curse? Bakit lahat ng tao ay na-curse nung nagkasala si Adan at saka si Eva? Dahil tayo mga anak ni Adan at Eva. Pakinggan niyo mabuti ha. Si Adan at si Eva ay pinagmulan natin. Ang pangalan niya ay si Cain. Ang pangalawa ay si pangatlo ay si Seth. At yun lang ba ang anak niya? Tatlo lang ba? Marami pa. Bakit alam kong marami pa?
Dahil paano dumami ang tao, yung mga magkakapatid, nag-asawa, dahil ang creation ng Diyos ay Adan at Eva. Wala siyang ibang nilikha sa ibang lugar. Tapos na-meet ni Cain, o na-meet ni Seth, hindi, magkakapatid yung mga nag-asawa noon. Ano ba nag-aawadesh? Kaya dumami ang mga tao dahil galing tayo sa isa. Dahil gagaling tayo sa mag-asawang si Adan at si Eva, ang nagparami ay yung mga anak nila. Maliwanag ba o malabo? Kasi hindi nag-create ang Diyos ng ibang human being. Ang kinreate lang ng Diyos ay si Adan at si Eva. Ang Diyos, naputi ka ng kanyang mga kamay sa pag-create kay Adan. Tapos nung nakita ng Diyos na si Adan ay malungkot, kailangan niya ng Eva. Diba? Kaya dapat ipag-pray ng mga single, Lord, malungkot yung aking malungkot kasi ang iniisip ng Diyos yung si Adan, no? Malungkot si Adan, malungkot si Alan, bigyan natin ng melody. Kaya pag-pray mo, pag-uwi mo ng flat, Lord, malungkot yung aking Adan. No? Kailangan malungkot siya. Dahil na pinapakinggan ng Diyos yung kalagayan nung somehow, ang Diyos, ang nakita niyang creation ay lalaki. Unang kinreate ay lalaki. Si Adan, anong trabaho ni Adan? Hindi, nagbibigay ng pangalan sa mga hayop. Diba? O ikaw, ang pangalan mo, Leon. Ikaw, ang pangalan mo, Pusa. Siya ang nagbibigay ng pangalan sa mga tao, sa mga hayop. At ang problema ni Adan one time, pag siya umikot, pag-ikot niya, yung dalawang unggoy, tatlo na. Yung mga hayop na iniiwan niya, nung unang pinigay niya ng pangalan, tigdadalawa sila, nung pagbalik niya, marami na. Kaya si Adan, sabi ni Adan, malungkot. Alam mo, sabi ng Diyos sa kanya, tama ka, Adan. It is not good for man to be alone. Nakita ng Diyos na malungkot ang creation ko pag siya'y mag-isa. Kaya sabi niya, gagawa ko ng Adan. Anong ginawa niya? Pinatulog niya, tinignan niya yung anesthesia si Adan, kaya nakatulog. Binuksan niya yung kanyang tagiliran, kumuha ng tagyang. Diba? Tapos galing doon sa tagyang, nag-create siya ng babae. Ang kinreate ni Adan ay hindi lalaki ulit. Diba? Hindi nag-create, lalaki na si Adan, tapos lalaki ulit, kinreate niya, hindi dadami. Paliwanag ba, kapatid? Paano dadami? Dapat lalaki at ewan ko sa Pilipinas daw, sabi ni Pipito, mga lalaki daw nadami, hindi naman sila namamana. Ay mga babae daw nadami, hindi naman namamana. Mga lalaki, nagiging babae. Kita na kayo ng gano'n? Yung mga kakilala kong gano'n, no? Nung kami high school mga kapatid, ewan ko mga iba talaga ang panahon namin noon. Nung panahon namin mga kapatid, ang mga bakla, binubugbog namin. Magkakalag. Ang ginagawa namin, kami mga nasa high school, ang style namin ay, alam niyo, para kami pabili ng alam, patak-patak. Alam niyo yung patak-patak? Lahat ng dalan sa, meron akong barkada ng taga, nandun sa pintuan, patak-patak, wala kayong painom. Tapos pagka nakabili na kami ng G, ang unang paiinamin ko, yung mga bakla, ha! Shot! Hindi kami nainom. Inom. Bugbog o inom? Iinom sila. Bakit namin sila kaya nainom? Minom tayo lahat, ha? Baka isusubog nyo kami, kayo lahat uminom. Walang hindi uminom. Magagaling ka, no? Magagaling ka rin. Ito, hingin nyo mabuti. Si Cain ay naparusahan dahil sa kanyang kasalanan. At dahil sa mga unang mga tao, lahat ng tao ay
nagkasala. Amen ba? Ibig sabihin, si Cain, si Eva, at si Adan ay representative ng buong katauhan. Tayo lahat ay nagkasala. Pero kung sasabihin ko, wala kang kasalanan. Pag sabihin mo wala kang kasalanan, ikaw ay sinungaling. Di ba? Bakit kang si Cain? Nasaan ang kapatid mo? Di ko alam. Anong ginawa mo? Pero tayo lahat ay nagkasala. Anong kailangan natin? Kailangan natin confess yung kasalanan natin. Pangalawa, kailangan natin ng tagapagligtas. Dito papasok yung animal sacrifice. Dito papasok yung Kristong namatay. Ayan ba? Paliwanag ba yun? Kung minsan mga kapatid, ito ang gusto ang prayer ko sa lahat sa atin, ano? Dahil kung minsan, wala tayong kapayapaan. Ikaw ay lagalag. Alam mo ba yung lagalag? Hindi ka mapakali. At nalulungkot ako pag mayroon tayo ng members na hindi mapakali. Hindi mo alam yung will of God para sa buhay mo. Wala kang kapayapaan. Wala kang peace. Wala kang buhay na ganap. Diba? Ito na tagpa ko mga kapatid. Ano? Ang kapayapaan na hindi dahil sa mahalaga ito, pero ito hindi niya mabibili lahat. Amen ba? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga dahil nasa abroad din ako. Di sana, hindi na lang ako nag-abroad, di ba? Mahalaga yan! Yan ang dahilan kung bakit ayaw ko kayong umuwi sa Pilipinas dahil nahirap ang Pilipinas. Mag-isip ka ng isang beses bago ka umuwi. Yung mga umuwi, dati noon, umuwi na kayo sa pamilya nyo. Ngayon, sabi ko, umuwi. Wala akong business na makakang magpawi. Dahil mga kapatid, napakahirap ng buhay. May mga Pilipino umuwi, ngayon gusto bumalik. Hanggang, ay hindi ko nakikita na, na makakalaya pa tayo at the moment ng kahirapan sa Pilipinas. Kaya habang nandito ka pa, ay, pakayaman. Amen ba? Amen. Huwag ka naman kayaman na pati Sabado ng gabi, hindi ka namin kasama, ano? Si Paliso. Huwag na nga, dapat nandito ka. May time ka din para sa sarili mo. Yung tinatawag natin, me time. Di ba? May time ka sa sarili mo. Yung ini-enjoy mo sa sarili mo. Kung gusto mo matulog, mamasyal. Dapat meron ka din pala. Amen ba? Amen. Hindi naman yung puro ka na ng church, trabaho, ang mukha mo, Bernie Santo. Pahinga ka na lang kung minsan, ilibre mo yung sarili mo, kaan kang mag-isa sa McDonald's, no? Kung ano yung masaya sa iyo, no? Kaan ka ng magkape ka minsan sa grave, no? I-try mo naman i-treat yung sarili mo, no? Amen ba? Amen! Huwag yung, hindi kasi basta sayang, hindi ko na sa ako ko, hindi ko sa ako. Dapat meron ka din me time. Stay with me time. Hindi yun masama ko rin. Hindi yun masama. Because me time helps us recover. Yung mga trabaho na yan, it gives us stress. Tama ba? Anong Melanie? Di ba? Stress sa trabaho. Ang gusto ng katawan, pahinga. Huwag ka naman magpahinga. Hindi ka naman tatrabaho. Bakit ka ba nag-abroad? And ba? Hindi, pero we need to strike the balance. Pagkatapos ng work, yung Bible nga, turo niya, 6 days you shall work, 1 day you shall rest. Tayo nga. Kayo ba yung 6 days din? I hope. Last ako, kaya mahirap ang Pilipinas, ang trabaho namin 5 days eh. Ang trabaho ng Tudyo, nila yung relasyon, mula Sunday, hanggang shishi, kalahating araw. Ang Pilipino, 2 day off. Samantalang ang Hudyo, nagtatrabaho ng Sunday, first day of workday tayo, relax. Kaya may advantage sila dahil yung isang araw na nagtatrabaho ka, you earn more. Amen ba? Amen. Amen. Dito na ako mag-i-end. Dahil ang tao ay nagkasala, kailangan nila ng tagapagligtas. Yung tagapagligtas na yun, ay hindi yung hayop na pinatay ni Abel.
Alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil tayo parang kain na walang kapaypaan, ano? Nagalag tayo, ano? Gala tayo, wala tayong, ano tawag yan? Alam niyo ba yung word na tranquility? Serenity? Lalim eh, kaya. Pero ang ibig sabihin niya, kapaypaan, yung kahinahunan, yung tahimik ang iyong loob. Tahimik ba ang loob ninyo? Amen. Kung isa may mga taong tahimik sa labas, pero pag may nag-trigger, sumasabog sila. Alam mo yun, ay naghihintay lang ng isang trigger. Isa sa mga trigger ko mga kapatid, eh pag nanonood ko na yun sa nakikita kong Pilipinas na mahirap, yan ang dahilan kaya tayo nasa abroad. Natitrigger talaga ako kapag na high-blood ako, nililipat ko na lang. Punta na lang ako kay Emanuela at kay Pipito. At least kay Emanuela nakakatawa, no? Ulit-ulit ko lang napanood, parang 100 times na. At least natatawa pa rin ako. Pag nakikita ko yung mahal ng bilihin at saka mga corruption sa atin, mga politika nag-away-away, sabi ko, yan na. Kaya kami nandito sa abroad at malayo sa pamilya namin dahil sa inyo. Parang napakadaling napakadaling nag-blame, you know? Pero sa totoo lang, tayo lahat ay nagkasala. Amen ba? Kaya ang Diyos nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Ang kanyang bugtong na anak ang bibigay sa atin ng buhay na ganap at kasaya-saya. Ibig sabihin, kahit wala tayong marami, hindi ko sinabing wala, no? Dahil pag wala ka, hindi ka talaga magiging masaya. Parang hindi kayo naniniwala. Pag wala ka niya, hindi ka talaga magiging masaya. Amen? Ewan ko, kunin ko nakawan lahat ng iyong alahas. Kung masaya ka pa rin. Di ba? Hindi ko masaya. Di ba? Ate, masaya ka ba nung nakawan ka? Ang tagal bago ako makamove on. Oo, hindi. Ako hindi makakamove on natin. Pastor, bakit sabi mo hindi ka makakamove on? Minsan kami ni Pastor Melody pumunta dyan sa Malka. Diyan ang paborito namin tambayan sa Malka. Diyan ko niligawan sa Pastor Melody. Diyan ako pinasaragod doon. May mga anak na kami dyan pa rin napumunta. Kung nagdi-date kami, kaya lang mga bata, dyan pa rin kayo sa Malka. Canyon Malka. Ngayon, pag nandiyan kami, minsan pumipili ako ng mga para sa mga bata. Bakit kung minsan pag kinuwento mo yung sukuli, kulang ng 10 shekel. Alam mo, pag pauwi na kami ng bahay, di ba, naloko ko. Yung kulang ng 10 shekel ito ah. Gabi na, Ima, yung 10 shekel dapat binalikan ko ah. Mali yung sukuli ng ani. Kinabukasan, yung 10 shekel. Mabuti si Ate Lay nakamubog na ako kung 10 shekel, di makamubog. 10 shekel, malaki na kaya yung 10 shekel. Diba? Pabili na ako ng isang balot ng pita para sa mga anak ko. Yung 10 shekel na yung mabibili na yan. Itong kidney, pwede na akong makabili ng maraming kidney. Ang 10 shekel ay parang 100 na sa Pilipinas. Kakabili na rin siguro ko ng piatos. Lang, parang 5 shekel lang, 6 shekel lang ang piyato. Bakit ba ako naman? Ang ibig ko sabihin mo kung tayo natin nagkasal, kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya si Jesus ay bumaba, nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nasa langit, pinili niyang magkatawang tao katulad natin. Alam mo niya ang pagkakaiba ng mga Greek gods, mga Diyos ng mga Grego at sa Diyos ng Israel. Ang mga Greek gods, ay wala silang pakialam ng tao. Mamatay ka, parusang mo yan. Pero ang Diyos ng Israel, ang Diyos, nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil alam niya ang mga tao, hindi makakasunod sa pagkusan. Diba? Sabi ng Old Testament, dapat sundin mo ito, kaya hanggang ngayon, Old Testament pa rin mga Udyo. Sundin mo ito para makagawa ka ng maraming mitzvah or good works at madating mo ang langit. Si Jesus, alam niya na hindi natin kayang perfectly. Kasi ultimo pagtawid ng nagtawid pa rin akong red di ba?
Ano sabi ni Pastor Melody sa aking post na ako yung muntik ng na-disgrasya, yung aking sinasakyan, ganyan pumamahal ka, bus 17, ang bilis-bilis. Tapos may intersection sa Summit Path, alam mo yan nila? May kutsing biglang nasa right of way kami, dahil green eh, dito-diretso ang Beating the red light. Oh, beating the red light itong kutsing itim. Ang bilis-bilis niya, nagpreno naman yung aking driver, yung aming driver. Pero tumangkong pa rin. Kala ko, igdadrag yun. Tumangkong. Hindi eh. Pero sa in the beginning, mabuti na naman, ay yung impact ay hindi kami gaano na-aksidante sa loob ng bus. Kaya lang, ang ibig sabihin yun, pag hindi yung beating the red light, pag ikaw ay pula, sino may kasalanan nun? Ang bus o kotse? Kotse. Kotse. Siguro, kailangan pwede kong i-rationalize. Siguro, ang daming iniisip, no? Siguro, nakahay, may hangover, marami kang reason na masasabi patungkol sa. Pero sa totoo lang, kung anumang rason, nag-cross siya ng red light kaya siya na-aksidente. At muntik na kaming madama, pati driver, muntik na kaming lahat. Pero buti na lang wala namang namatay at nasugatan. Either sa bus or dun sa kotse. Dahil nga tinry ng driver na mag-brake. Now, ultimo red na tamad tayo kaya hindi natin kaya. Hindi natin makakaya ng perfect. Kaya alam ng Diyos, hindi tayo magiging perfect. Anong ginawa niya? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ang Diyos anak ay nagkatawang tao upang siya'y mamatay mismo sa krus at upang lahat tayo ay madali niya sa kanyang anak. Amen. Ito ang pagkasabi ng John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa... Sino nagsasalita? Si Jesus ang tanging daan sa langit. Hindi pagiging Hudyo. No? Hindi pagiging Hudyo. Si Jesus, person, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na nagliligtas. Father, thank you ho sa mensaheng ito na natutunan namin kay Cain. We thank you, Lord, na kahit kami katulad ni Cain na ayaw naming umamin ng aming mga kasalanan, ay pinadala niyo pa rin ang inyong bugtong na anak upang sa panahon kami ay umamin at magsisi at tanggapin si Jesus sa buhay namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. At sa lahat, Panginoon, ang buhay na walang hanggan ay hindi mag-uumpisa kami pag kami namatay, kundi ang buhay na walang hanggan ay tinatapakan na namin ngayon. At minsan, Lord, pagkatapos ng buhay na ito, ay hindi kami mapapahamak dahil makikita namin ang aming tagapagligtas na si Jesus ng mukhaan. Puspos ng biyaya at puspos ng kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa gabi ito na pinagtipon-tipon mo kami. Hayaan niyo ang mensahe ni Cain at Abel ay mabuhay sa buhay namin. In Jesus' name. Tayo lahat ay